Kamusta na nga ba ang mga musang natin at ano ba ang binibigay nating pagkain sa kanila? Eto na nga ang first day na nandito ang mga musang sa kanilang bagong cage at eto naman ang update tungkol sa kanila. For the silip nga sila palagi dyan yung mga babies at basta nakasilip yung mga baby, etong si mama musang nakasilip rin nga para bantayan ang mga junakis niya. Pero ang galing rin nga ng mga baby musang na to kasi lumalaki na sila dahil tingnan nyo nakaka-climb na nga sila pataas dyan sa kanilang pinaka-nest na yan. Pero huwag kayong mag-alala guys, once na sumilip naman sila dyan, hindi naman sila nahuhulog at safe pa rin naman sila kasi talagang yung face lang nila yung isinisilip nila dyan. Maya't maya rin ngang may uutlaw dyan, may uutlaw tapos mawawala para mga kabuti ang mga yan, nakakatuwa diba? Gaya na lang nga niyan, tingnan nyo, isa pa lang talaga na baby musang yung nakasilip dyan tapos maya maya magiging dalawa talaga sila. Nag-enjoy rin naman si mother na titigan silang ganyan kasi naman ang cute na mga faces nila. Alam nyo ba ako personally, first time ko talaga makakita ng musang, lalong lalo na ang baby musang. Actually, takot ako sa musang noon kasi mga naririnig ko yung mga musang kumakain ng mga manok, ganyan. Or ng mga sisiw, pero hindi naman pala talaga sila nakakatakot kasi meron din talagang kumakain. Ang kinakain nila ay mga prutas. Kumbaga, depende na lang rin nga talaga kung may source sila ng prutas. Palaging prutas yung kakainin nila. Pero pag nawalan, saka lang pala talaga silang maghahanap ng iba pang pagkain para syempre mabuhay sila at maibsan nga yung kanilang gutom. Actually, may nag-comment rin nga dito sa comment section na may musa nga siya nasa loob ng bahay at nakakatuwa kasi parang pusa siya, kalaro lang niya. Humahabol-habol rin nga siya sa toy na parang pusa. O diba, depende rin kasi talaga sa pagpapalaki natin kung ano yung magiging parang ugali ng mga musa. At kung masanay nga sila na kumakain ng mga prutas, prutas lang rin talaga yung kanilang kakainin. At dahil pinag-usapan na rin naman natin ng pagkain, syempre, papakita namin sa inyo kung ano ba yung mga pinapakain natin sa mga musa. Sa mga videos nga namin, palagi namin pinapakita sa inyo ang pagbili ng mga healthy treats ng ating pack members, which is fruits and gulay talaga. Pero ngayon nga, hindi na lang pack members natin ang ibinibili natin ng mga prutas, kundi pati na rin ang musang. Bale tayo nga nag-explore pa lang rin talaga tayo kung ano ba yung bet ni mama musang, kaya naman kung ano-ano pa rin talaga yung mga pinagbibili ni mother at ino-offer sa kanya. Kaya naman ngayon, bumili siya ng iba't ibang klase mga prutas na alam niyang baka magustuhan ni mama musang. Bale dito lang ulit tayo sa binibila natin dito sa may Tawilisan. After nung diretso uwi na sana sila pero may nadaanan pa nga sila kaya napa-stop over talaga sila. Eto nga siya si kuya na may sandamakmak na dalang paninda, o diba? Nakakatuwa yung mga ganyan. Imagine nyo parang tricycle lang yan, tas ang dami-dami niyang dalang ganyan. Kahit nga ako, gustong-gusto kong bumili sa ganyan kahit wala akong kailangan. Parang ang salap lang mamili kasi ang gaganda rin talaga niyan. Imagine nyo, parang handmade yung mga yan lahat. Anyways, ay na nga for the pili nga si mother. Feel ko ang hinahanap na talaga dito is lagayan ng mga prutas niya since minsan talaga ang dami niyang nabibiling prutas tapos wala nga siyang malagyan. Meron naman siya lagayan ng prutas sa bahay pero kasi ang liit lang tapos kung bumili man siya ng mga lagayan ng prutas is sobrang dami. Ito namang unang napili niya, tingnan nyo guys, may lagayan siya ng bumbilya. Feel ko pwede siyang maging pinaka-lamp. Kaya rin nga ganoon yung pinaka-shape niya dahil nga pwede siyang maging lamp. O diba ang cute niya? Ito namang hinahanap ni mother ngayon ay basket. Yes, sumahanap na siya ng basket na paglalagyan ng mga prutas at eto nga yung napili niya. O diba ang laki rin talaga. Hindi lang rin nga prutas yung pwedeng ilagay dito. Pwede mo rin lagyan niya ng mga kung anik-anik kasi tingnan nyo, very spacious siya at ang cute ha. Kung ano-ano rin nga tinda ni kuya, Diyos ko, samot-sari talaga at sa ibabaw nga meron pang parang duyan. Nagulat naman si mother nang ituro nga ni kuya na meron pala siya ditong alaga. Ayan si Doggy, tulog na tulog at kasama niya talaga daw yan kahit saan sa pagtitinda niya. Grabe rin nga ang sarap ng tulog ni Doggy, o kahit nung hawakan siya ni mother, hindi naman siya gaanong na-startle talaga at in fairness, ang bait rin niya. Enjoy na enjoy pa nga siya dyan habang hinahawakan siya ni mother, talaga nakatulog pa ulit siya, o diba? Talagang mukhang antok na antok at puyat na puyat. Anyways, binayaran na rin nga ni na mother lahat ng mga nabili nila para makauwi na rin nga sila sa ating pack members. Bago naman umalis, nagpaalam na rin nga muna siya dito kay Doggy na napakasarap yung tulog pero nagising na rin naman siya dyan. Inilipat rin nga siya ni kuya dyan sa kanyang lagayan kasi dyan naman daw talaga siya dapat para safe dyan sa basket na yun. O diba ang cute, tapos dyan na rin siya humiga at natulog ulit. Tulog lang talaga ng tulog ang bata, o diba napaka cute niya. Ang ganda rin ng pwesto niya dyan, alam na ko niya kung paano siya pepwesto. Anyways, so
so much for the cute na popping yan. Umuwi na rin naman si na mother at ang naabutan nga nila sa bahay ay si Achichi. Ganyan kasi talaga yan si Achichi. Pumapasok talaga siya dito sa atin at dito nagtatambay sa may kubo tuwing umaga. At dito na rin siya natutulog talaga. Kaya lang, basta may humingi siya ng pagkain, ayan, bigay talaga tayo agad sa kanya. Tapos napansin din nga ni mother na may nakatambay dito sa labas na mga itik. O, diba? Ang cute, tumatambay na rin ang mga itik ngayon. Anyways, balik tayo sa mga musang. Nung kinagabihan nga si mother, naghanda na siya ng kakainin ng mga musang or ni mother musang. Una na nga siyang kumuha ng 2 mangga na yan at dinala niya dito sa kabila. Pero yung isang mangga po na yan ay para sa buntis at hindi para sa musang. Pero yung isang piraso, yun yung para kay musang, guys. O, diba, tig-isa ang buntis at si musang? Baling ginawa nga ni mother, kinat na niya yung isang pisngi ng mangga na yan. Parang hindi na mahirapan si mama musang magtalop dyan. Tapos saka nga niya ibinigay doon sa cage. Naibigay din naman at naiabot ni mother yung food mismo doon sa pinakaharap ng cage. Kasi hindi naman nanununggab si mama musang kapag naglalagay siya. Nagagalit lang talaga si mother kapag parang nang gaganon si mama musang. Alam niyo yun, yung parang nananakot siya. Pero hindi naman siya nangangagat at all. At ayan na nga, meron siyang mangga dyan, may apple. At ayan na, patakbo ulit si mother dyan kasi nagulat siya. Si Achichi nga andito rin at nanonood nung time na to. O diba hindi pa rin talaga siya umuwi, nakakaloka. Minimake sure rin nga ni mother na palagi rin siyang may naiiwan na saging dito sa bahay ni mama musang. Sa gabi rin nga pala naglalagay ng sandamakmak na pagkain dyan si mother kasi nga sa gabi lang rin talaga kumakain ayang si mama musang. Kahit anong lagay mo talaga ng pagkain dyan sa kanya tuwing umaga, hindi talaga niya yan kinakain at sa gabi niya talaga yan lalafangin. Kaya naman sa gabi ayan naghilera ang pagkain niya, parang 4 na prutas nga yan at tingnan natin kung alin dyan ang lalafangin niya. Yun nga lang, hindi siya kakain kapag may tao kaya kinabukasan sa kachinek ni mother at eto na nga ang natira. Bali wala na nga laman yung pinakaharap niya at dyan natin nilagay yung prutas. Tapos ang natira na lang nga dito sa sahigay itong apple at yung pomegranate. O diba, feel ko ayaw ni mama musang ng apple pero kinain nga niya yung banana pati na rin nga yung mangga. O diba nakakatuwa naman, ang galing niyan lumafang. Syempre siya pa rin naman lang kasi ang lumalafang dito dahil yung mga babies nga niya ay dumedede pa sa kanya.